Mga buntis sa isang barangay sa Naik, Cavite. Ginapang ng takot. Parang tinutuklap niya po. Dahil di umano sa nahuli cam na tik-tik. Hello, itim. Hello, laki. Aswang, ma! Mama, aswang! Mas malaki pa sa palad ng lalaki. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Matakot po talaga para sa baby ko. Ato, wag ka na lumabas, buntis ka! Ano ang gagawin mo kung maghahating gabi na at may bigla kang marinig na kumakaluskos sa inyong bubong? Ang magkapatid na Karen at Junebird hindi nagdalawang isip na tiktikan ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan dito sa Naik, Cavite. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Sumunod po ako para mag-flashlight. Hanggang may naaninag daw silang anino sa bubong. Hello, itim. Hello, laki. Higa mo. Pero nung titigan daw nila itong maigi, nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. Aswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong, aswang! Ang laki pa! Wala na yun, oh! Mabalahibo po, tas itim na itim. Nakakatakot po talaga. Aswang, ma! Mama, aswang! Sumigaw yung anak, Mama, aswang, aswang. Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong, aswang! Ang laki pa! Tumayo naman ang asawa ko. Saan? Di lumabas siya. Ay, napapa ko na yung pa! Bumaba ka dyan, ayop ka! Ay, lalaki na pa ako! Ay! Lalaki na pa! Bumaba ka dyan! Wow! Laki ka! Wow! Tingnan niyo kaya? At ang kutob nila sa nakita nila di umanong itim na nilalang. Siguro po, tik-tik. Parang tik-tik siya. At meron daw talaga itong puntirya sa kanilang bahay. Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Nangyayari! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Tik-tik sa Naik. Aswang, ma! Mama, aswang! Dahil sa kakatuwang karanasang ito ng pamilya Monares, nagkakatakutan na ngayon sa kanilang barangay. Naniniwala po ako. Natatakot din po. Tumatingin na yung video kasi natakot ako. Marami na din po nakaano dito. Meron po dito talaga. Para sa mag-inang Arlene at Karen, kumbinsido sila na ang nanggagambala sa kanila, di umano, isa talagang tik-tik. Tik-tik yun. Kasi nakadapa siya. Ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin. Kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Nauna po ako sa kanya lumabas, then nakita ko po dito yung lalaki na nakaitim po na mabalahibo po. Ang tiktik ay isang uri ng aswang. Ang unique characteristic ay humahaba yung dila niya. Sinasabi na ito ay lalaki dahil pinatutunguhan niya ay babae, pero hindi lang basta-basta babae, kailangan buntis. At ang puntirya raw nito, ang nakatatandang kapatid ni Karen na si Lynn na 2 buwan ng buntis. Natatakot na po ako. Nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Lynn na taga Pampanga, nagbakasyon lang daw noon sa Cavite nung nangyari ang insidente. Uwi nga po kami kasi magbabakasyon para maligo, mag-swimming kami family. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng kanyang mga magulang, si Lynn may kakaiba raw talagang naramdaman. Tuwing gabi lang naman siya nasakit-sakit yung tiyan ko. Nung nasa Pampanga ko, okay lang. Ilan na anak niya, hindi naman ganun. Noong time lang na yun na nandito siya. Hanggang gabi nitong April 14, halos hindi na raw matiis ni Lynn ang iniindang sakit. Grabe na yung sakit ng tiyan ko.
Habang namimilipit na sa sakit si Lynn, si Karen hindi naman mapakali. Dahil sa naririnig na kaluskos sa kanilang bubong. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Mula nung gambalain daw sila ng di umano tik-tik, si Lynn pirmi ng tinudugo. Mga ilang araw po, nag-bleeding po talaga ako noon. Yung tatay ko po nag-ano po ng buntot pagi. Nagagis din po kami ng asin, pati sa mga bintana naglagay po kami at saka po ng bawang. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Dito na nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki ba? Wala na yun o! Ayun ang papa ko na itim pa! Bumaba ka dyan, ayop ka! Bumaba ka dyan! Wow! Laki niya! Tama! Ay, lalaki na pa ako! Huwag ka na lumabas ate! Huwag ka na lumabas! Nanginginig! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Junbert buong tapang na umakyat sa kanilang bubungan. Mama, aswang! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Pero iba ang kanyang nadatnan. Bigla po siyang naging pusa. Iba yung kaliskus ng pusa, iba po yung kaliskus ng aswang. Totoo po yung ganyang mangyayari. At para patunayang hindi lang basta pusa ang namataan nila sa kanilang bubong, inilabas na rin nila ang kanilang nalitratuhan. Bakas ng kamay. Mas malaki pa sa palad ng lalaki. Kakaiba po eh. Tsaka malangis po yung pagkabakas ng kamay niya dun. Abangan mamaya ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan. Tik-tik sa naik. Nakaswang ma! Pero totoo nga bang sa tik-tik ang naiwang bakas ng kamay sa bubungan ng pamilya Monares? Hala, itim. Hala, ang laki. Wala naman ako nakita mukhang in-edit or AI. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ng aming team, may nakilala rin sila na di umano na una na raw inatake ng misteryosong nilalang. Nagkaganyan din po noon, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Gusto ko pong maisigaw kasi parang hindi talaga po ako makagalaw. Titik-tikan na natin ang investigasyon. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Sa sinasabing tik-tik na nanggulo kamakailan sa Cavite. Mamaya na! Hindi matahimik ngayon ang mga buntis sa barangay na ito sa Naik, Cavite. Huwag ka na lumabas ate! Huwag ka na lumabas! Kamakailan kasi, nabulabog rito ang isang pamilya nung atakihin sila ng di umano isang misteryosong nilalang. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Aswang pa! Sa bubong aswang! Ang laki ba? Tik-tik yun. Nakadapa siya. Ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin. Kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Sa patuloy na pagtitik-tik ng aming team, nadiskubre nilang hindi pala ito ang unang beses na may inataking buntis sa kanilang barangay. Last year po, nagkaganyan din po noon, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Ang buntis na di umano, naka-face-to-face pa ng kakatuwang nilalang, si Kisha. Ihihi po ako nung time na mga 8 po PM. Time na yun, nasa labas po yung mga tao. Maaga pa po. Naghubad na po ako sa lawal ko. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Ma-oil po siya na itim, tapos mahaba po yung buhok niya. Malaking tao po. Dahil sa takot, si Kisha napaal sa balutan at lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako nabalik doon. Parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Nakaswang ma! Mama, aswang! Nakakatakot po sobra. May nagresponde po doon sa may palayan, kami naman po ay nagresponde palabas. Bumaba ka dyan, ayos ka!
Samantala, ang video na kuha ni Karen, ipinasuri namin sa eksperto. Wala naman ako nakita mukhang inedit or AI. Ano ba? Hala, itim. Hala, ang laki. Ikaw mo. Bandang dulo ng part ng video is makikita na yung mata umiilaw, nagre-reflect dun sa flash ng camera. Definitely, isa pong pusa or hayop na maliit. Hindi siya yung parang tao. Nagmumukha siyang malaki dahil dun sa angulo nung pwesto nila, dahil nasa baba nga sila ng bahay nila. May napansin din siyang marka ng paa ng pusa sa larawang kuha sa sinasabing bakas ng kamay. Possible is yung camera illusions dahil nakikita lang naman nila shadows eh. Hindi niya lang makita kung nakaharap ba yung pusa, nakatalikod. Siguro possible nakataligilid, tapos nung humarap, tsaka lang umilaw yung mata. Doon lang nila na-confirm na pusa. Sa pintura kasi usually ginagamitan ng treatment yan bago pinturaan. Hindi siya na-treatment na maayos. Kaya nung pininturahan siya, yung mga kamay ng mga dating nagpintura dyan, humawak dyan sa part ng bubong na yun, ng simento na yun, nagkakaroon ng chemical reaction na doon. Dahil araw-ulan, nag-fade yung pintura. Samantala, dahil patuloy pa rin ang pagdurugo ni Lynn, ipina-check up na rin siya ng aming team. Nag-bleeding po ko ng konti. Ibinunyag ni Lynn na ilang beses na rin pala siya dating nakunan. Ano po sa stress po. Ang pagdurugo kasi or spotting, marami pong dahilan. Pwede pong infection, pwede po nating makonsider yung psychological stress and physical stress. Meron po kasi nag-trigger ng stress niya. Dagdag pa, yung kanyang history ng pagkakaroon ng nakuna na rin po siya dati. Nabanggit ni Lynn na nagbubuhat siya ng mabigat. Dapat po talaga pag buntis, less than 5 kilo, no? Yung binubuhat po natin. Yung mga buntis na tao, very influenced, affected by their hormones, mas naging emotional, and sometimes yung emotions nila ay mas napapaniwala sila sa mga superstitions. Madali silang matakot, syempre mas kakapit sila sa mga superstitions. Walang scientific basis yung ganong mga pamahiin na pag black cat, evil. Paalala lang din sa mga tao na ang pananakit ng hayop ay labag sa batas at pwede kayong mapadusahan ng up to 2 years imprisonment or a fine of up to 200,000 pesos kapag kayo ay napatunayang nanakit ng isang hayop. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong mama! Hindi! Sa bubong aswang! Nasa kanila kung di sila maniniwala o bahala po sila. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, iyon ang bumubuo sa mga kwento ng ating gabi. At gumigising sa mga takot na pilit nating inililibing. Pero bago po tayo lamunin ang ating malikot na imahinasyon, bago tayo bulagin ng sariling paniniwala, mabuting maging mapanuri para hindi tayo mabiktima ng mga mahahaba at makakate ang dila. Mama, swang! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.